Pag-usapan natin itong sinabi po ng abogado, yung spokesperson na bago ni Sara Duterte. Ayan o, parang may tama din ito. Pinas, makakatipid ng milyon-milyon kung hindi tuloy ang impeachment trial. Milyon-milyon nga po ang matitipid kung tuloy kasi matatanggal sa gobyerno yung isang opisyal na walang habas sa paggastos ng pera ng ating gobyerno sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, pati mga chicheria, naging beneficiary. Yun nga yung rason kung bakit siya na-impeach. Talaga niya, Mr. Maravillas. Ang dami na ngayon na nawala sa sarili. Hindi yung mga kwentong nakakabaliw, mga kababayan. Usapang baliw. Usapang wala sa katinuan. Anyway, pag-usapan natin mga kababayan. Baka kasi maniwala kayo sa ganito mga kwento. Pero before natin pag-usapan, dito muna tayo sa ating kwentong katatawanan. Dapat relax lang tayo palagi. Kasi ang daming mga kwentong nakakainit ng ulo. Diba? Balikan natin yung ating topic, yung sinasabi ng spokesperson ng Office of the Vice President na makakatipid daw ang Pilipinas ng milyon-milyon kung hindi tuloy ang impeachment trial. Yun nga po ang purpose ng impeachment trial kay Sara Duterte, para ipaliwanag niya kung saan ginastos yung milyon-milyon, lalo na yung confidential funds in 11 days. Pagkatapos, ang argumento ninyo, makakatipid ang gobyerno kung hindi matuloy. Mas makakatipid ang gobyerno kung wala si Sara. Na napakahilig magmukbang. Mahilig magmukbang, mga kababayan, ng pondo ng gobyerno. Milyon-milyon ang minumukbang. Pagkatapos, wala mang makita, mga kababayan, na accomplishment. Hindi man nagtatrabaho, pero may lakas siya ng loob na maghanap ng trabaho sa ating Pangulo. Siyas the guts, mga kababayan, na magsabi na walang ginagawa yung ating presidente para maayos yung mga problema ng bansa. Iyang kasama sa problema ng ating bansa, siya. Di ba, mga kababayan? Yan o. Inihayag ni Office of the Vice President spokesperson Attorney Ruth Castelo na maswerte ang Pilipinas dahil makakatipid ito ng milyon-milyon piso kung hindi matutuloy ang impeachment trial na anyay technically defective mula pa sa simula. Sa paniwala lang ninyo, argumento ninyo yan. Hindi man kami nagtataka. Siyempre, you're working with the Vice President, spokesperson ka. Alangan man magsalita ka ng mga bagay na laban sa kanyang interes. Siyempre, i-defend mo siya. That is normal. Kaya naintindihan namin. Pero ang hindi namin maintindihan ay yung sinasabi ninyo na makakatipid ang Pilipinas kung hindi matuloy ang impeachment. Yan mismo ang purpose ng ng impeachment trial, para malaman saan dinala ni Sara yung milyon-milyon. Na sana nagamit sa tama para sa kapakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Nagkinabang mga chicheria. Di ba? Ipaliwanag muna niya at panindigan niya yung una niyang sinabi na I want a bloodbath. Ang gusto pala niya, I want dismissal without the benefit of hearing. Hindi ninyo mabibilog ang isipan ng mga mamamayang Filipino kasi nasubaybayan nila kung ano yung nangyari. Especially nang pinagpapaliwanag siya at yung kanyang mga kasama sa Office of the Vice President at sa DepEd noon na hindi nagawang maipaliwanag. Evasive yung mga sagot hanggang sa sumikip yung mga dibdib nila at tinakbo na lang sa ospital. Sa kakapigil na sabihin yung totoo. Di ba? Nasubaybayan po ng milyon-milyon nating mga kababayan. Kaya nga 66% sa latest survey ng SWS sa ating mga kababayan ang nagsabi kailangan niyang harapin ang impeachment trial. Kung yun ang resulta ng survey, ibig sabihin, yung boss ninyo, yung publiko, yan ang boss ninyo boss ng mga opisyal, empleyado ng gobyerno. Approve nila ang gumastos, malaman lang ang totoo, kahit sabihin pang milyon. Pero itong impeachment trial, dati nang may budget dyan, mga kababayan. Ang idadagdag lang na masasabi natin, pero pro bono daw, yung mga abogado sa prosecution. Baka yung abogado sa defense, hindi pro bono. Pero yung mga abogado, the private lawyers that will assist
The House Prosecutors po. Lahat man daw pro bono yon. Pati nga yung spokesman ng Congress, ng impeachment, ang House panel, si Bukoy, librian niya ito, wala mang sweldo. Parte ang kanyang commitment to the Filipino people to serve. Ewan ko sa inyo po, bilang spokesman ng Office of the Vice President, baka may sweldo kayo dyan. Charge to the taxes of the Filipino people. So kung kukumpitin natin, yung mga senador, dati nang may sweldo sila. Yung session hall, dati na, wala mang ririntahan. Yung gamit sa kuryente, dati na rin po. Siguro yung snacks, yung meals na isi-serve para doon sa mga guests, hindi naman po siguro abuti ng mga 50 million. Mataas na siguro ang 10 million pesos. Tumastos tayo ng 10 million sa impeachment trial. Yung mga congressmen, House prosecutors, dati na may sweldo din yun. Tipid pa rin po. Kaysa naman milyon-milyon, bilyon-bilyon ang malustay mga kababayan in the next 3 years. So dapat may computation po kayo before kayong dumaldal. Yung Congress may computation na po. Alam nilang panalo. Panalo ang mga mamamayang Pilipino kung mapapanagot po ang ganitong uri ng mga opisyal at ikakabuti mga kababayan ng ating bayan and political stability. Bakit? Walang tigil po sa campaigns, destabilization, ang kampo ng mga Duterte. You see, sabi pa mga kababayan ni Castelo, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of money on the trial that is technically defective from the beginning. Yung yung petition sa Supreme Court, kung hindi ninyo final ng kampo ninyo, ang nasave natin sana yung time. Time is gold. Yung mga kaalyado ninyo sa Senado, pilit na dinidelay. Nasasayang yung panahon eh. Di ba? Imbis tapos na sana. Yan ang totoo niyan. So kung bakit tayo ganito, gumastos ng milyon, gumastos pa ng panahon. Ang dahilan nito, lahat, si Sara Duterte, kayo. Kung hindi sana siya gumawa ng katarantaduan, wala man impeachment trial sana tayong pinag-usapan. Tama pa? Pero kailangan po nating isulong impeachment for accountability. Hindi man pwede po na gumawa ng katarantaduan, palusutin na lang po natin, matutulog na lang tayo. Yun ang hindi po pwede. Kasi pag ginawa natin yon, we will set a very bad precedent. Other officials, impeachable officials ng ating gobyerno, gagawa sila ng katarantaduan tulad ng ginawa ni Sara. Anyway niya, pwede naman anyang lusutan. Tama, Atty. Castelo? Hindi pa pwede yung mga argumento ninyo, bulok. Sabi niya, ayon kay Castelo, mas mainam na gamitin ang pondo ng gobyerno sa mas malagang bagay kaysa gastusin ito sa isang paglilitis na posibleng ibasura rin. So okay lang na kung hindi talaga dapat ituloy, tama lang rin naman. Huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastusan. Kaya sa trial na matitechnical din. Kaysa sa trial na matitechnical din sa dulo. Wika niya. Gawin ninyo yung plano ninyong i-technical. Ready dyan ang ating prosecution. Yung mga matitino nating mga congressmen na parte ng prosecution panel, ready po dyan sa mga sinasabi ninyong technicality. Erase ninyo lahat ng technicality. Di ba? Unang-una, yung sinasabi po ninyo na mas mainam gamitin ang pondo ng gobyerno sa mas malagang bagay kaysa gastusin ito sa paglilitis na posibleng ibasura rin. Yan mismo ang purpose ng impeachment trial. Kasi yung pondo ni Sara, ginamit sa mali. Para hindi na maulit ang paggastos sa mali na sana ginastos sa mga importanteng bagay. Ginastos kay Piatos. Di ba? O ngayon, sinagot mga kababayan ng mga congressmen, itong mga patutsada ng spokesperson ni Sara Duterte. Sabi dito, Ortega responds to VP Duterte spokes Castelo. Impeachment trial cheaper than 612.5 million pesos. Referring doon sa namukbang na pera ng bayan, umabot sa 612.5 million pesos. Tama po, mas cheaper po ang gasto sa impeachment kaysa sa aligadong nalustay, nalunok. Kung hindi ma-impeach po, tuloy-tuloy ang pagmukbang. Naintindihan na ninyo, Atty. Castelo. Yung sabi ni Ortega, well, it's not defective as per my opinion, tulad ng sinasabi ni Ortega.
So I guess she better reconsider her statement po. Millions and millions? How many millions kaya? Saan sa makakatipid na banda? Pag nasagot siguro yung mga tanong na ganon, baka makonvince ako sa argument niya. Baka kailangan nila ng matrix at cost-effective analysis. Siguro naman hindi aabot ng 612 million yung gasto sa impeachment. Durog na durog yung argumento ni Atty. Castelo. Yung logic ni Atty. Castelo, parang si Sara Duterte na rin. Pare-parehas po mag-isip. Pakinggan natin mga kababayan si Congressman Ortega. Of the Vice President, si Ruth Castelo, said yesterday that the country will be able to save millions if the Supreme Court decides to rule in favor of the Vice President. Na yun, hindi magkakatrial. Yeah. Wala na impeachment trial. The Siguro impeachment kailangan niya ng cost-benefit analysis kasi she can't be throwing around statements like that. Aralin muna nilang maigi. And that, again, it's her opinion. So, opinion kontra opinion lang to. Maganda siguro aralin din nila yun. Sir, at this point, with the trial yet to proceed, so wala pang basehan yung kanyang statement, would you say? O siguro premature. Baka, sabi ko nga, opinion lang niya talaga. So, ilan yung savings, ilan yung matitipid, saan nanggaling yung hugot niya. So, baka sa next na press ko niya, maglabas siya ng matrix. Eh, syempre, di ba, what gets measured gets done. So, kung binabato mo lang yan for the sake of, di ba, sound bites, di, okay. Thank you, sir. Thank you.